Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 581. Napakurap si Anastasia sa kanya. Maaari kang maglaan ng oras upang makabawi sa akin. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa loob. Kung nakatadhana na hindi siya makakatakas sa bitag na itinakda ni Hailey para sa kanya, mas gugustuhin niyang maging siya ito kaysa sa ibang random na lalaki. Ang kapalaran ay nagdulot sa kanya ng maraming sakit at kalungkutan, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong ituwid ang record, at ang tunay na pag-ibig din. Sinabi sa akin ni Lola na ang relong ito ay ang aking good luck charm. Ito ay lumiliko na ako ay nagkamali tungkol dito. Ito talaga ang aking good luck charm. Sinadya ni Elliot ang bawat salitang sinabi niya. Nang maalala ni Anastasia ang ginawa ni Hailey, napangiwi siya. Huwag mong hayaang makawala si Hailey dito. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya. Si Elliot ay kasing galit niya. Siya nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagpahayag. Babayaran ko siya ng malaki para sa lahat. Tumangala si Anastasia at iminungkahi, magpadana test kay Jared para kumpirmahin ito. Bakit kailangan ko ng isa? Anak ko si Jared. Si Elliot ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na pagdududa tungkol dito. Matagal na niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na koneksyon kay Jared. Simula nung una niyang nakilala si Jared, feeling niya magkarelasyon sila. Masayang-masaya si Jared na malaman na ikaw talaga ang kanyang ama. Hinawakan ni Elliot ang kamay niya at nagtanong, maaari ko bang ibalita sa lahat ng bisita ngayon? The fact na anak ko si Elliot. Nakita ni Anastasia ang pagkainip sa kanyang mga mata at naisip niya ang sarili. Bakit hindi? Ngayong gabi ay hindi lamang ang kanilang engagement ceremony, kundi pati na rin ang sandali kung kailan formal na muling magsasama-sama ang mag-ama. Samantala, sa seremonya, ang mag-asawang pinag-uusapan ay nawala ng walang bakas, at halos hindi makagat si Harriet. Siya ay labis na nag-aalala na iyon. Kutsain ni Anastasia si Elliot at tatangjing pakasalan siyang muli. Inatasan si Nigel na alagaan si Jared. Ilang beses sinubukang hanapin ni Jared si Anastasia, ngunit pinigilan siya ni Nigel. Naisip niya sa kanyang sarili, mas mabuting huwag kong hayaan ang batang ito na hanapin sila. Paano kung pumasok siya sa isang bagay na hindi dapat makita ng mga bata? Kaya naman, ginawa niya ang lahat para suyuan si Jared. Ginamit pa niya ang ultimate trump card, ang mga mobile na laro sa kanyang telepono para mapanatiling masaya si Jared. Lumapit si Brenda sa main table. Mama, ito ang lahat ng paborito mo. Dapat kumain ka pa, sinubukang kumbansihin ni Brenda si Harriet. Bakit hindi pa sila bumabalik? Tanong ni Harriet. Marahil ay umalis sila upang pag-usapan ang isang bagay. Relax, nanay, panatag sa kanya ni Brenda. Noon lang, nakita niya ang mag-asawa na naglalakad sa hall na magkahawak kamay, kaya tumawa siya at sinabing, ayan na sila ngayon. True enough, bumalik ang newly engaged couple na tumakas kanina na magkahawak ang mga kamay. Inakay ni Elliot si Anastasia sa entablado bago tumawag sa direksyon ng main table, Jared, halika rito. Ang maliit na bata ay masayang tumalon mula sa kanyang upuan sa tabi ni Nigel at umakyat sa entablado. Yumuko si Elliot at binuhat siya. Habang tinatitigan sila ni Anastasia, puno ng nilalaman ang kanyang mga mata. Ang ama ng kanyang anak ay hindi kilalang gigolo. Ang dugo ng pamilyang Presgrave ay dumaloy sa kanyang mga ugat, at siya ang nararapat na tagapagmana ng mga Presgrave. Kinuha ni Elliot ang mikropono at tumingin sa mga dumalo na lahat ay nakatingin sa kanya. Nahirapan siyang pigilan ang excitement at inihayag niya, I just received some wonderful news. Anak ko pala si Jared. Siya ang anak namin ni Anastasia, 5 taon na ang nakalilipas, at ako talaga ang kanyang ama. Pamilya tayo sa lahat ng oras. Ano, totoo ba yon? Si Harriet ang unang tumayo sa pagkagulat. Lagi kong sinasabi na sina Jared at Elliot ay parang mag-ama, komento ni Brenda. Nasa sahig si Nigel. Na-curious siya na malaman kung sino ang naging ama ng isang cute na bata kasama si Anastasia. 5 taon na ang nakakaraan, at ngayon ay kailangan niyang i-credit ang genes ng kanyang pinsan para dito. Hindi nakapagtataka na natalo si Elliot, siya sa labanan para sa pag-ibig ni Anastasia. Ang anak ni Elliot ay nasa tabi mismo ni Anastasia. Gayunpaman,
Tunay na masaya si Nigel para sa kanyang pinsan na si Jared ay kabilang sa kanilang pamilya. Natigilan si Francis sa gulat sa balita. Ang kanyang apo ay ngayon ang batang tagapagmana ng mga Presgrave. Nagulat siya sa balitang ito. Alam ko na, palagi kong sinasabi na kamukha ni Jared si Elliot noong bata pa siya, kaya ito ang dahilan kung bakit. Siya nga ang apo ko sa tuhod. Malapit nang mahimatay si Harriet sa lahat ng excitement na naramdaman niya, at mabilis na niyakap siya ni Brenda. Mama, huwag kang masyadong excited. Alalahanin mo ang mahina mong puso. Mabuti naman, ayos lang ako, kaya kong kunin. Matagal na pala ang apo ko sa amin. Si Jared ay apo sa tuhod ng pamilya Presgrave. Tinakpan ni Harriet ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Kabanata 582. Kinuha ni Anastasia ang mikropono mula kay Elliot. Nagkita kami ni Elliot 5 years ago, at habang panandalian lang iyon, masaya kami na nag-cross muli ang aming mga landas. Sana ay ipagdiwang ng lahat ang reunion ng aming tatlong pamilya at batiin kami ng maayos. Si Elliot ay may hitsura ng pasasalamat at pangako. Tinakpan ng mga salita ni Anastasia ang pagkakamaling nagawa niya 5 taon na ang nakalilipas at sinabing saglit silang magkakilala. Pinoprotektahan niya ang kanyang dignidad. Si Elliot ay nanumpa na mamahalin siya magpakailanman. Ikaw ba talaga ang daddy ko? Hindi pa nababalot ni Jared ang ulo niya dito. Hinalikan ni Elliot si Jared sa noo at sinabing may lubos na katiyakan, "Oo, ako nga." Sabihin mo daddy. Daddy, masayang bulalas ni Jared bago siya niyakap sa leeg. Ang salitang, daddy, ay umalangaw ng malakas at malinaw. Muling lumuha ang mga mata ni Elliot habang nakatitig sa anak na may hindi maipaliwanag na saya. Ipinulupot niya ang kanyang kamay sa likod ng ulo ni Jared at hinayla siya palapit upang magkadikit ang kanilang mga noo. Pagkatapos ay pinaikot-ikot siya nito sa entablado bago tuluyang nagtanim ng isa pang halik sa ulo ni Jared. Sa ilalim ng entablado, si Harriet ay bumuhos din ng masasayang luha at ngayon ay umiiyak na gulo. Parehong tumabi sa kanya sina Nigel at Brenda sa takot na baka ang sobrang excitement ay mag-trigger ng kanyang alta presyon. Ang balitang ito ay ang icing on the cake sa engagement ceremony. Napaisip si Anastasia sa isinisigaw ni Hailey sa kanya noon. May lihim daw siyang dadalhin sa libingan. Alam ni Anastasia kung ano ang sikreto ngayon. Malamang ay si Jared ang tinutukoy ni Hailey, tunay na angkan. Nakaramdam siya ng takot habang iniisip kung ano ang mangyayari kung hindi niya nalaman ang sikretong ito. Maaaring hindi na makasama muli ng kanyang anak ang kanyang ama. Magiging isa sa pinakadakilang trahedya sa mundo kung ang mag-ama ay nakatagpo sa isa't isa ngunit hindi nalaman ang katotohanan. Sa kabutihang palad, hindi pinili ng tadhana na gawin ito sa kanila, at nalaman niya ang katotohanan. Ang nakakalungkot na babaeng iyon, si Hailey Seymour, ay magbabayad para dito. Pagkababa ng stage, si Elliot ang nagdala. Si Jared sa isang lounge sa backstage. Binubugbog niya ang sarili niya sa paghahanap ng maling tao noong 1 taon. Nangangahulugan ito na naantala niya ang muling pagsasama sa kanyang anak sa loob ng 1 buong taon, at tinawag pa siya ng kanyang anak, Mr. Sorry, Jared. Masyadong tanga si Daddy na hindi kanya nakilala. Nagilty si Elliot. Daddy, napakabuti mo sa akin. Umiling si Jared at matalinong inaliw si Elliot. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya kay Elliot mula sa unang pagkakataon na nakilala niya ito. Napatingin si Anastasia sa kanyang anak at tuluyang kumawala ang mga luhang pinigilan niya sa lahat ng oras na ito. Ito ang pinakamagandang balita na matatanggap niya. Sa lahat ng panahon, wala siyang lakas ng loob na sabihin sa anak kung sino ang ama nito dahil natatakot siya na baka murahin nito ang sarili dahil dito. She wrote the fact na si Hailey ang nag-imbento ng kwento ng isang gigolo para linlanggan siya. Dahil dito, hindi siya kailanman nakaramdam ng pagdududa tungkol sa posibilidad na maaaring magkamag-anak sina Jared at Elliot. Ipinaliwanag nito kung bakit winasak ni Hailey ang lahat ng nakaimbak na data ng Abyss Club. Sinisikap niyang itago ang katotohanan para makuha niya ang lugar ni Anastasia at tamasahin ang mga material na benepisyo na ibinigay ni Elliot bilang kabayaran. Masyadong matako si Hailey. Hindi lamang siya nasiyahan sa gayong mga material na benepisyo, ngunit nakatutok din siya sa pagiging batang may bahay ng pamilya Presgrave.
Ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagsisikap na pumagitna kina Anastasia at Elliot. Gayunpaman, ang mundo ay nagtrabaho sa mga mahiwagang paraan at ang kapalaran ay nagdala kay Anastasia pabalik sa panig ni Elliot. Ito ang pinakamasamang kinatatakutan ni Hailey, at naging dahilan ito sa kanya upang subukang maging asawa ni Elliot. Handa pa siyang ilagay sa panganib si Harriet para maihagis niya si Anastasia sa ilalim ng bus para dito. Sa huli, binayaran ni Hailey ang kanyang karumal-dumal na ugali. Itinigil ni Elliot ang panastos sa kanya at binawi niya ang relong iniingatan niya. Ang relo na ito ay ang catalysta na humantong sa paglitaw ng katotohanan. Simula ngayon, gagawin ni Daddy ang lahat para makabawi sa iyo. Maglilingkod si Elliot sa mundo sa isang pilak na pinggan kung hihilingin sa kanya ni Jared. Alam ni Anastasia na si Elliot ay napuno ng damdamin mula sa wakas na muling makipagkita kay Jared. Umupo siya sa tabi niya at sinabing, hanggat mabuhay tayong tatlo ng maligaya magpakailanman, walang ibang mahalaga. Mommy, ibig sabihin ba nito ay bibigyan mo ako ng isang nakababatang kapatid na lalaki o babae? Ang pagsusumamo ni Jared ay nagsimula muli ng tame time. Samantala, sa wakas ay alam na ni Elliot kung bakit hindi niya makuha ang pakiramdam na naramdaman niya 5 taon na ang nakararaan noong kasama niya si Hailey. Hindi pala si Hailey ang babaeng na guilty niya, kundi si Anastasia. I'm sorry. Tiningnan ni Elliot si Anastasia sa mata at muling humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkabaliw 5 taon na ang nakararaan. Ang lalaking nag-trauma sa kanya ay siya pala. Wala na siyang gaanong naalala tungkol sa gabing iyon 5 taon na ang nakararaan dahil nawalan siya ng malay. Ang tanging natatandaan niya ay ang kanyang tahimik na paghikbi at walang magawang paghingi ng awa. Kabanata 583. Ang kanyang paghikbi at pagsusumamo ay nakaukit ng malalim na pakiramdam ng pagkakasala at sakit sa puso sa kanyang kaluluwa sa kabila ng katotohanang halos hindi niya alam ang tungkol sa kanya sa oras na iyon. Ito ang dahilan kung bakit 5 taon niyang hinahanap ang babaeng nakasama niya noong gabing iyon. Hindi akalain ni Elliot na kahit na siya ay may sapat na tanga upang mahanap ang maling tao, inihatid ng tadhana ang tama sa kanyang pintuan at ibinalik pa sa kanya ang kanyang anak. Nagpapasalamat siya na nagawa niyang mabuti ang pagprotekta kina Anastasia at Jared sa buong nakaraang taon. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Sumilip si Nigel sa silid at sinabing, sabik din si Lola na makasama muli si Jared. Ihahatid ko muna siya sa kanya. Jared, pumunta ka at kilalanin ang iyong lola sa tuhod. Sabi ni Elliot habang hinahaplos ang ulo ni Jared. Okay, si Jared ay bata pa at siya. Walang ideya tungkol sa laki ng mga pangyayari ngayon. Nang akayin ni Nigel si Jared palabas ng silid, nanlamig at nananakot ang mga mata ni Elliot. May nakamamatay na kislap sa kanila. Pahihirapan ko si Hailey para dito. Samantala, nagawa ni Anastasia na maging cool. Inaliw niya ito sa pagsasabing, walang nagmamadali. Dapat tayong magdiwang ngayon. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Marahang hinawakan ni Elliot ang kamay niya at itinaas ito sa labi niya. Ikaw kasi, ang babaeng matagal ko nang hinahanap ay ikaw. Hinawakan ni Anastasia ang kanyang kabilang kamay at tumingin sa relo sa kanyang pulso. Sa halip, ito ang dapat mong pasalamatan. Kung hindi dahil sa relo na ito, hindi na sana kayo muling magkikita ni Jared. Napatingin si Elliot sa relo. Ito ay isang malamig at walang buhay na bagay, ngunit para sa kanya, ito ay tila na buhay at naglalabas ng mainit na aura. Oo. Mula ngayon, iniingatan ko ito araw-araw. Nakangiti ang mga labi ni Elliot habang inabot niya ito para lapitan siya. Humawak si Anastasia sa kanyang mga braso at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi pa niya naramdaman ang kapayapaan gaya ng nararamdaman niya ngayon. Hindi na siya nababagabag sa biological lineage ng kanyang anak. Alas 9:30 ng gabi, tumaas ang presyon ng dugo ni Harriet dahil sa lahat ng kanyang pananabik, at maraming doktor mula sa Presgrave Hospital ang nagbantay kung sakali. Alas 11 ng gabi, sa Hillside Villa ni Elliot. Tinulungan ni Elliot si Jared sa kanyang paliligo. Ang maliit na bata ay napagod sa kanyang sarili ngayon, at siya ay nakatulog sa sandaling ang kanyang ulo ay tumama sa unan. Umupo si Elliot sa gilid ng kama at nanatiling nakatulala habang nakatitig sa mukha ni Jared. Hindi man lang niya napansin si Anastasia na matagal nang nakatayo sa may pintuan. Napangiti si Anastasia. Mukhang hindi makakatulog si Elliot ngayong gabi.
Masyado siyang natuwa nang malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Jared. Kailangan din niya ng oras para matuno ang bagong pag-unlad na ito. Si Elliot pala ang lalaki noong gabing iyon. Sa wakas, naramdaman ni Elliot ang presensya niya sa likuran niya. Yumuko siya para masuyong halikan si Jared sa noo at mas mahigpit na inipit ang mga saplot sa paligid niya bago lumabas ng kwarto. Isinara niya ang pinto sa likod niya at hinawakan ang kamay ni Anastasia. Hinailan niya si Anastasia patungo sa kanyang master bedroom. Pareho silang napuno ng mga bagay na gusto nilang sabihin sa isa't isa. Sa huli, dinala siya ni Elliot sa sala sa ikalawang palapag, at sa ilalim ng mainit na liwanag ng liwanag, ang kanyang kumikinang na mga mata ay medyo namumula habang napuno muli ng pagkakasala at pagsisisi sa sarili. Itinaas ni Anastasia ang kanyang kamay para itulak ang buhok nito palayo sa kanyang mga mata. Ayos lang. Itigil mo na ang sisihin mo sa sarili mo. Alam kong aksidente iyon 5 taon na ang nakakaraan. Bagaman nabayaran niya ang maling tao noong una, pinatunayan nito na palagi siyang handa na managot sa nangyari noong gabing iyon, at nakita niya kung paano niya pinanagot ang kanyang sarili sa lahat. Hinayla siya ni Elliot sa kanyang mga bisig at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. I'm sorry. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para sa iyo at kay Jared. Okay, walang paraan upang ilarawan ang pagkakasala na nararamdaman ni Elliot dahil walang paraan na mabawi niya ang lahat ng sakit na naidulot niya kay Anastasia. Gusto kong makita si Hailey bukas, tumangala si Anastasia sa kanya at sinabi. Gusto niyang siya ang nagpaalam kay Hailey tungkol dito para makita niya ang pagmumukha ni Hailey. Hindi ko hahayaang makawala siya dito. Mayroong hindi mabilang na mga paraan na maaaring gawin ni Elliot na harapin ni Hailey ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Napagpasyahan ni Anastasia na matulog sa master bedroom ngayong gabi. Ilang sandali pa, nang lumabas si Elliot mula sa shower at nakita ang babae na naglalaro ng kanyang telepono habang nakahiga sa kanyang kama, na puno ng pagnanasa ang mga mata nito, ngunit sa parehong oras, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang call ito. Ayaw niyang gumawa ng bagay na makakasakit sa kanya. Gagawin lang niya ang gusto niyang gawin. Medyo malamig ngayon. Gusto kong bumagsak sa mga bisig mo. Anastasia gave her in any case, exo she was his fiancé now, hindi naman magiging issue si S kung makitulog siya sa kanya. Si Elliot ay umakyat sa ilalim ng mga takip at ibinuka ang kanyang mga braso upang hayaan siyang dumausdad sa yakap ni H. Itinulak ni Anastasia ang sarili sa kama at sa kanyang mga bisig. Ipinulupot niya ang mga braso sa maskuladong baywang nito at naramdaman ang malakas na pagtibok ng puso nito. Kabanata 584. Ito pala ang pinakamagandang paraan ng pagtulog. Agad na nakaramdam ng antok si Anastasia, at nang marinig ni Elliot ang kanyang kahit na paghinga, tumira rin ang kanyang puso. Nang gabing iyon, nakatulog sila sa magkayakap at nadama ang isang uri ng kapayapaan na hindi nila kailanman naramdaman. Kinaumagahan, sa sandaling imulat ni Anastasia ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pares ng nanliligaw na mga mata, na ang may-ari nito ay nakatitig sa kanya na alam kung gaano katagal. Agad siyang namula at ibinaon ang kanyang ulo sa mga bisig nito, dumaikit malapit sa kanya habang mapang-akit na sinabi niya, huwag mo nang titigan kung gaano ako kakulit ngayon. Tumawa si Elliot sa katuwaan. Sinong tinatawag mong pangit? Isang oras na akong nakatitig at wala akong nakitang bakas ng kapangitan. Namula si Anastasia ng mas malalim na lilam ng pula. Isang buong oras na niya akong tinatitigan. Oh mahal. Hindi naman pangit. On the contrary, you're gorgeous. Magiliw na anunsyo ni Elliot habang hawak siya sa kanyang mga braso. Tumawa si Anastasia at tumangala sa kanya na may kunwaring hindi nasisiyahan. Ang mga sinag ng umaga ay sumikat sa bintana upang maipaliwanag ang lalaking nakatagilid. Ang kanyang magandang balat ay kumikinang sa araw, at ang kanyang mga tampok ay nabuhay. Siya ang imahe ng pagiging perpekto sa kanyang matatalas na kilay, malalalim na mata, matangkad na ilong, at mga labi. Para siyang isang obra maestra na nililok ng pinakamahusay na artista sa mundo. Siya ay positibong nalulunod sa kung gaano siya nakakabighani. Mas lalo niyang hinamak si Hailey dahil sa pag-aangkin niya sa kanyang pwesto at ang pagiging maamo at maalaga niyang lalaki sa loob ng mahabang panahon. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nadismaya. Sa unang pagkakataon na nakilala niya ito ay pagkatapos ng away nila ni Hailey,
at buong pagmamahal niyang binuhat si Hailey sa kanyang mga bisig. Bigla siyang umupo sa kama at umungol, gusto kong makita si Hailey ngayon at ipaalam sa kanya ang mga kakilakilabot na kakaharapin niya sa kanyang malapit na hinaharap. Hinayla siya pabalik ni Elliot pababa. Ihahatid na kita pagkatapos ng almusal. Fine, pero gusto ko siyang harapin mismo. Hindi makapaghintay si Anastasia na makita ang hitsura sa mukha ni Hailey. Nang matapos silang mag-almusal, narinig nila si Harriet na sabik na naghihintay na makasama si Jared maghapon. Sasabak siya sa pagkakataong mapanatili si Jared sa tabi niya magpakailanman. Huminto muna si Elliot sa Presgrave residence para ihatid si Jared bago ihatid si Anastasia sa detention center. Nagbihis na si Anastasia para sa okasyon. Hindi niya pinapansin ang kanyang hitsura noong nakaraan, ngunit naramdaman niya ang pangangailangan na magmukhang malinis nang makilala niya si Hailey. Nang mabalitaan ni Hailey na may pumunta sa detention center para makita siya, magkahalong saya at pagtataka ang naramdaman niya. Ipinagpalagay niya na ang mga magulang niya iyon dahil sila lang ang pupunta at makakakita sa kanya ngayon. Gayunpaman, nang makita niya ang taong papasok sa pintuan, biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nandito ba si Anastasia para kutsain siya? Bakit ka pumunta dito? Kinasusuklaman ni Hailey si Anastasia sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Masayang hinayla ni Anastasia ang isang upuan at umupo. Siya ay nasilaw na parang brilyante sa kanyang poise at pinong aura. Ang kanyang makeup ay nagpakita ng pinakamahusay sa kanyang mga tampok, habang ang kanyang tan na Amerikana, puting lace na damit, at matikas na alahas ay nakadagdag sa kanyang mapang-akit na hitsura. Hailey, alam mo ba kung gaano ako galit sa'yo? Ang mga kamao ni Anastasia ay mahigpit na nakakuyom. Kung hindi ito detention center, sinampal niya sa magkabilang pisngi si Hailey. Hahaha, galit ka sa akin. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang galitin ako? Ngumisi si Hailey. Sa kabila ng kanyang pagbagsak, ayaw niyang maging mabigat sa panunuyan ni Anastasia. Nalaman ko ang tungkol sa sekretong binanggit mo noong nakaraan, deklara ni Anastasia na bahagyang nakataas ang kilay. Naramdaman ni Hailey ang pagkirot sa kanyang gulugad. Umiling siya ng mariin. Imposible iyon. Walang paraan upang malaman mo ang tungkol dito. Ni hindi mo alam kung ano ang tinutukoy ko. Sinusubukan mo lang akong lokohin. Si Jared ay anak ni Elliot. 5 taon na ang nakalilipas. Ang taong nakasama ko sa pagtulog noong gabing iyon ay hindi ang lalaking isinaayos mo, ngunit sa halip ay si Elliot. Tama ba ako? Malamig na sagot ni Anastasia. Bumagsak ang puso ni Hailey at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? WHO. Ito ay isang tanda mula sa langit. Napagtanto ko ang katotohanan tungkol sa gabing iyon nang magpakasal kami ni Elliot. Ikaw naman, umupo ka lang at maghintay para harapin ang musika sa korte. Gugugulin mo ang iyong buhay sa bilangguan para sa panloloko ng 750,000 mula sa akin at 4.5 milyon mula kay Elliot. Nagsalita si Anastasia, tungkol dito na parang naglalarawan lang siya ng lagay ng panahon, ngunit kay Hailey, nahaharap siya sa kaalaman na gugugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga bar. Pakiramdam ni Hailey ay tinamaan siya ng kidlat. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang metal grills sa kanyang harapan. Anastasia, we've been good friends since we were kids, right? Huwag mo akong tratuhin ng ganito. Iligtas mo ako. Huwag mo akong igugol sa natitirang bahagi ng aking buhay sa bilangguan. Anastasia, alam kong nagkamali ako. Alam kong mali ang ginawa ko. Please. Kabanata 585. Nabalot ng takot si Hailey na nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa ay sa wakas ay naisip niya nang mapagtanto niya ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang mga pagkakamali. Dapat ay tinanggap na lang niya ang butik na iyon at namuhay ng payapa. Nakahanap na sana siya ng lalaking mapapangasawa at bumuo ng pamilya. Iyon ay magiging 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa mabulok sa bilangguan. Nanatiling walang ekspresyon si Anastasia habang nakatitig sa tortured look sa mukha ni Hailey. Anastasia, hindi mo ba ako naiintindihan? Pagdating ni Elliot sa akin noon, napakayaman at gwapo niya. Hindi pa ako nakakakilala ng ganoong kayaman, kaya natural lang na ako ang pumalit sa iyo. Alam mo na takot akong mabuhay sa kahirapan.
Mas pinapabor ng aking mga magulang ang mga anak na lalaki kaysa mga anak na babae, at hindi ako nabuhay ng magandang araw sa aking buhay, umiiyak na sabi ni Hailey habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Puno ng galit at puot ang mga mata niya. Masasabi ni Anastasia na hindi na nag-aartista si Hailey. Talagang pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa, ngunit huli na ang lahat. Huli na para sa pagsisisi. Ang bawat tao'y kailangang magbayad para sa kanilang mga pagkakamali. Naiinis na tumayo si Anastasia dahil ayaw na niyang tumingin pa kay Hailey. Anastasia, pakiusap. Hilingin kay Elliot na tanggalin ang mga paratang laban sa akin, hindi ba? Please wag mo akong sundan. Napaiyak si Hailey sa kawalan ng pag-asa habang nakakuyom ang mga kamay niya sa metal grill. Mas napupuot siya sa iyo kaysa sa akin, tumalikod si Anastasia at idinagdag. Alam na iyon ni Hailey. Malamang ay kinasusuklaman siya ni Elliot para patayin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Inagaw niya ang pagkakakilanlan ni Anastasia at nasiyahan sa mga karangyaan na ibinigay nito sa kanya, kasama ang kanyang pag-aalaga at pagmamalasakit. Iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ni Hailey. Siya ay isang ordinaryong babae na namumuhay sa isang ordinaryong buhay. Kung hindi dahil sa mahimalang pagkakataong ito na nahulog sa kanyang kandanggan, hinding-hindi niya makikilala ang isang lalaking tulad ni Elliot. Anastasia, kung ikaw ang nasa posisyon ko at nilapitan ka ni Elliot at inalok na tumbasan ka ng kahit anong gusto mo, nagawa mo bang tanggihan siya? Hindi ako naniniwala na hindi ka madadala sa posibilidad na magkaroon ng lahat ng gusto mo sa buhay. Sigaw ni Hailey. Napahinto si Anastasia sa kanyang mga yapak. Binigyan niya ng seryosong pagsasaalang-alang ang tanong na ito bago tumalikod para sabihin, hindi ako ikaw. Wala sa mga desisyon natin ang magiging pareho. Nagsisinungaling ka. Kung papalitan ang ating mga lugar, kapareho mo ang kapalaran ko. Anastasia Tillman, huwag isipin na ikaw ay napakataas at makapangyarihan. Hindi ka rin magiging masaya. Magagawa mo bang hawakan ang isang lalaking kasing kilala ni Elliot? May ibang babae na darating at aagawin siya sa iyo. Galit na sigaw ni Hailey. Hindi mo malalaman kung gaano kaligaya ang magiging buhay ko, at hindi ka rin magkakaroon ng pagkakataong malaman ito. Ayaw ni Anastasia na gumugol ng isa pang segundo sa presensya ni Hailey. Nang makaalis na siya, bumagsak si Hailey sa sahig. Naubos ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mukha habang ang kanyang mukha ay nababalot ng mga luha sa paghihirap, galit, at panghihinayang. Sa sandaling lumabas si Anastasia sa detention center, tumama sa mukha niya ang mainit at sikat ng araw sa tagsibol, at huminga siya ng malalim. Samantala, may isang lalaki na naghihintay sa kanya sa labas ng unang sasakyan sa parking lot. Siya ay nakatayong matangkad at mapagmataas na may isang hangin ng pagpipino. Sa gitna ng pagmamadali ng isang abalang mundo, tila may mga mata lamang siya sa kanya. Nagkaroon din ng mapagmahal at mapagmahal na mga mata. Habang naglalakad si Anastasia palapit sa kanya, ang kanyang puso ay sumasabog sa matamis at magiliw na kagalakan. Tila may halo sa paligid niya, at ang kanyang mga hakbang ay napakagaan na halos lumipad siya sa kanyang mga bisig. Nahuli niya siya na parang ito ang pinakanatural na gawin sa mundo. Tumangala siya sa kanya habang ang malaking kamay nito ay marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Tumingin siya sa ibaba at hinalikan siya sa noo. Umuwi na tayo. Naghiganti si Anastasia sa sarili. Ito lamang ang simula ng pagbagsak ni Hailey. Siya ay magbabayad ng halaga para sa kanyang kaawa-awang mga aksyon para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Walang dahilan para ipagpatuloy ni Anastasia ang pag-aaksaya ng kanyang lakas sa pagkamuhi sa isang babaeng tulad nito. Sa halip, ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay gugugol sa pagbuhos ng pagmamahal kina Elliot at Jared, kasama ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Hinatid siya ni Elliot pabalik, at sa daan, napadaan sila sa isang flower shop. Hininto niya ang sasakyan at pumasok. Pinagmamasdan siya ni Anastasia mula sa bintana. Ang isang lalaking tulad niya ay mamumukod tangi sa gitna ng karamihan saan man siya magpunta. Nakita niya ang mga babae sa flower shop, masiglang bati sa kanya at nagtatakip sa kanilang mga bibig sa kanyang likuran. Malamang hindi nila akalain na makakakita sila ng lalaking kasing pijol ng pijol niya sa madaling araw. Samantala, mula sa kanyang upuan sa kotse, tuwang-tuwa si Anastasia. Kabanata 586. Sa kanya ang lalaking iyon.
Lumabas si Elliot na may hawak na bouquet ng red roses. Nakasuot siya ng manipis na itim na trench coat, at naglakad siya palapit sa kanya, para siyang Prince Charming na paakyat sa kanyang Cinderella. Inabot niya ang bouquet sa kanya, at kinuha niya ito mula sa kanya. Nakita niya na ang mga empleyado ng florist ay nanunood sa kanila, mukhang naiinggit. Napasinghap si Anastasia sa mga rosas. Nakaamoy ito ng mapang-akit na nakalalasing, at natuwa siya. Wow! Hindi niya akalain na magiging ganito siya ka-romantic. Sumama ka sa akin. Iuuwi natin si Jared mamaya at sabay tayong maghapunan. Inayos na ni Elliot ang lahat para sa araw na iyon. Tumanggaw si Anastasia. Oo naman. Masaya siya hanggat nariyan siya, nasaan man sila. Siya ay nasa opisina ng presidente ng Presgrave Corporation. Ang katulong ay naghahain ng kanyang mga cookies at kape, hindi nangangahas na maliitin siya. Alam din niya ang mga chismis. Matagal na raw nililigawan ng kanyang amo ang isang babae. Siya ang kanyang minamahal, at walang mas mahalaga kaysa sa kanya. Ang babaeng iyon ay si Anastasia, isang sikat na designer na dating nagtatrabaho sa Bergwa. Nakaupo si Anastasia sa sopa sa harap ng French window. Humigop siya ng kape at nagbuklat ng ilang magazine. Ito ay isang nakaka-relax na oras, at inaasahan niya ang natitirang bahagi ng araw. Abala siya sa mga magazine, hanggang sa may humawak sa balikat niya. Lumingon siya, at naroon si Elliot, diretso sa labas ng kanyang meeting. Tapos na sa meeting mo. Tumangala siya. Tinitigan siya nito at sumandal para halikan. Oo, nagpakasawa siya sa halik na iyon, at mas lumalim pa ito. Ito ay banayad, ngunit matatag din. Nahihiya siya, pero nag-enjoy naman siya kahit na nasa awkward ang posisyon nila. Tinulak niya ito palayo nang may kumatok sa pinto. Sabi ni Elliot sa pagkadismaya, pasok ka. Pumasok si Ray, pero nang makita niya silang dalawa sa loob, napangiti siya. Babalik ako saglit, sir. Di na kailangan. Bilasan mo. Kumunat ang noo ni Elliot. Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Mapilit. Lumapit si Ray at iniabot ang file sa kanya. Nag-scan si Elliot at pinirmahan ito saglit. Ayokong may nang-iistorbo sa akin ng kalahating oras. Oo, sir. Agad namang lumabas ng opisina si Ray. Namula si Anastasia at binigyan siya ng tingin. Huwag mong isasantabi ang trabaho mo para lang sa akin. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang trabaho. Napangiti siya. Walang magagawa. Kailangan mong magtrabaho. Ibigay mo sa akin at kay Jared. Oo naman. Pumunta si Elliot sa kanyang desk at kinuha ang kanyang wallet, pagkatapos ay binigyan siya ng ilang credit card. Eto honey, marami pa ako kung kailangan mo. She chuckled at umiling. Meron ako, higit pa sa sapat ngayon. Sabi niya, mula ngayon, ilalagay ko ang lahat ng mayroon ako sa ilalim ng iyong pangalan, kasama ang kumpanyang ito. Isang gulat na Anastasia ang nagwagayway ng kanyang mga kamay. Hindi ko gusto ang pressure na iyon. Okay lang ako maging asawa mo. Okay naman. Natahimik si Elliot. Nakikita ko. Ngunit gagawin ko. Ibigay mo lahat ng gusto mo basta meron ako, pangako nito sa kanya. Nagtiwala siya sa kanya, syempre. Nang bumangon siya, pinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. At tumingin sa kanya. Ang gusto ko lang ay ikaw. Bumaba ang tingin niya sa kanya, kumikinang ang mga mata nito na may kung anong pagnanasa. Ipinulupot niya ang mga braso sa kanya, hinayla siya sa kanyang yakap. Kaya ba natin? Parang nagmamakaawa siya, parang kanina pa siya hinihintay. Gusto niya ito, ngunit hindi niya ito magagawa maliban kung pumayag siya. Hinding-hindi siya lalampas. Kumurap siya ng ilang beses at bamulong, kailangan mong patuloyin si Jared sa Presgrave residence. Tuwang-tuwa si Elliot, at natawa siya. Tatawagan ko kaagad si Jared. Binitawan niya at tinawagan kaagad ang numero ng Presgrave residence. Hi, Daddy, sabi ni Jared. May gagawin kami ng nanay mo ngayong gabi, anak. Maaari ka bang manatili sa tirahan kasama ang iyong lola sa tuhod? Hindi. I want to be with you guys, tanggi ni Jared. Kabanata 587. Be a dear and just stay there, okay. Bibigyan kita ng regalo bukas. Pero gusto ko nang umuwi. 2 regalo. Ngunit binilhan ako ng lola sa tuhod ng 1 toneladang regalo, at hindi ko pa ito nabubuksan. Ayoko na ng mga regalo.
Si Jared ay spoiled na bulok. Hindi na siya interesado sa mga regalo. Sumasakit ang ulo ni Elliot. Karaniwang matalinong bata si Jared, ngunit kailangan lang niyang kumilos ng iba kapag ito ang pinakamahalaga. Nagpipigil ng tawa si Anastasia. Alam niyang nahihirapan siya kay Jared. Ano ang gusto mo noon? Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Sinubukan siya ni Elliot na pumayag. Gusto kong matulog sa iisang kwarto mo. Lumingon si Elliot at nakita niya si Anastasia na tumatawa. Kakayanin ko ito. Pagkatapos ay tinanong niya, Jared, gusto mo ba ng kapatid? Oo, syempre, tuwang-tuwang sabi ni Jared. Kung gayon kailangan mong manatili sa lola ngayong gabi, o maaari kitang dalhin sa lugar ni Nigel, okay? Oo naman, gusto kong pumunta sa lugar ni Uncle Nigel. Hiling ni Jared. Natuwa si Elliot, tapos na. Kukunin ko si Nigel para sunduin ka. Binaba niya ang tawag at tinawagan si Nigel. Ito na siguro ang pinaka-proactive niya sa loob ng ilang sandali. Sup, Elliot, I need you to pick Jared up from the residence later. Siya ay mananatili sa iyong lugar. Hindi ko kaya. Ang flight ko ay naka-schedule para sa 3. May gagawin si Nigel. Hindi mo ba pwedeng ipagpaliban ng isang araw? Nakabook na ako ng tiket. Tumawa si Nigel. Alam niya kung bakit gusto ni Elliot na manatili si Jared sa kanya. Kanselahin mo. Babayaran ko lahat ng pinsala mo. Bulong niya sa huling bahagi. Anong nagmamadali, Elliot? May ginagawa ka ba? Alam mo kung bakit. Nagnganga ang mga ngipin ni Elliot. Humagalpak sa tawa si Nigel, at malungkot, niyang sinabi, fine. Ngunit kailangan kong gamitin ang iyong pribadong jet bukas. Aalagaan ko ang anak mo kung papayagan mo akong gamitin ito. Maaari mong gamitin ito hanggat gusto mo. Mabigat ang binayaran ni Elliot para sa isang masayang gabi. Sa wakas ay naayos na niya ang lahat, at nang lumingon siya, tinatakpan ni Anastasia ang tawa niya sa likod ng kanyang kamay. Pinandilatan siya nito, na para bang isa siyang halimaw na nakatingin sa biktima nito. You are not going anywhere tonight, sabi sa mga mata niya. Nanatiling nakangiti si Anastasia, at sa huli, namula siya sa kahihiyan. Umupo siya sa tabi niya at ipinulupot ang braso sa balikat nito, pagkatapos ay nilero ang earlobe niya at dahan-daang isinara. Ramdam niya ang mainit nitong hininga sa pisngi niya. Ikaw lang at ako ngayong gabi. Lalong namula si Anastasia, at bumilis ang tibok ng puso niya. Iniwas niya ang tingin sa kanya. Parang aatakehin siya sa puso kung titignan siya ng ilang saglit. Sa kabutihang palad, isang pulong ang nakagambala sa kanya mula sa kanya, at nasiyahan siya sa isang magandang afternoon tea sa kanyang opisina. Hinatid siya nito at lumabas ng gusali pagkatapos ng pulong na iyon. Ayaw ni Elliot na may makagambala sa kanilang gabi, kaya siya na lang ang magluluto ng hapunan. Dinala siya nito sa isang mall para bumili ng mga kailangan nila. Nakaka-relax ang pamimili, at inaabangan ni Anastasia ang hapunan, kaya nagpa siya siyang bumili ng ilang mabangong kandila sa sandaling makita niya ang mga ito. Siya ay bumili ng higit sa 1 dosina ng mga ito. Si Elliot ang magluluto ng hapunan. Wala siyang ginawang anumang gawain noon, ngunit ngayon, alam na niya kung paano gumawa ng masarap na pagkain. Marami silang binili, pero nang dalhin siya nito sa condom counter, namula siya. Nakita niya ang ilang mga Ginoo na pumipili rin, at iniwas niya ang kanyang tingin. Oy, maaari kang pumili ng isa sa iyong sarili. Iniskan ni Elliot ang mga tatak at kinakalikot ang hawak niya. Akala niya aalis na siya pagkatapos niyang bumili ng gamit, pero nakatitig pa rin siya dito. Kabanata 588. Napahiya na talaga siya. Pumili ka lang ng isa at umalis ka na. Sabi niya. Isa lang. Seryosong tanong nito sa kanya. Ha, bibili ba siya ng higit pa rito? Ilang sandali pa ay nakuha na niya ang sagot niya. Nang sa wakas ay naayos na niya ang tatak at sukat, inihagis niya ang 6 na kahon sa kariton. Gusto niyang sabihin sa lahat na hindi niya ito kilala. Nararamdaman ni Anastasia na lahat ng babae sa paligid niya ay tumitingin sa kanya nang dumating sila sa counter, at nasunog ang kanyang mukha. Palubog na ang araw nang lumabas sila. Si Elliot ay nasa isang buoyant mood hanggang sa pag-uwi, at ang jazz music na kanyang tinugtog ay sumasalamin doon. Ang langit ay nagniningas na pula, at tila isang aurora ang nagpapakita sa kalangitan. Lahat ay mukhang maganda. Halos 6:00 na nang makarating sila sa bahay.
Naghahanda si Elliot ng hapunan. Anastasia, gustong tumulong, ngunit hinalikan siya nito at itinulak palabas. Magbihis ka at bumaba ka na, pahiwatig nito sa kanya. Umakyat si Anastasia at binuksan ang aparador. May ilang piraso ng sexy lingerie sa loob na binili niya ng biglaan noong nakaraan. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magsuot ng mga iyon, ngunit ngayon ay kaya na niya. Gayunpaman, walang paraan na isusuot niya ang mga iyon para sa hapunan. Bumili siya ng 2 damit noong siya ay nakipagtipan. Sila ay simple ngunit sexy, ginagawa silang perpektong damit para sa mga petsa. Naligo siya at nagpatuyo ng buhok bago nagpalit ng itim na damit. Ang strap ng diamanteng balikat ay nagpakinang sa kanya, at ang masikip na baywang na bahagi ng damit ay nagpatingkad sa kanyang kurba. Si Elliot ay nagsasalin ng red wine nang bumaba siya, at nakita niya ang kanyang mga kandila sa mesa. Nasa mesa din ang bouquet of roses. Mas naging makabuluhan ang dati ng romantikong hapunan salamat sa kanyang ginagawa. Tumangala siya at nakita niyang eleganteng bumababa. Ang kanyang makapal at maitim na buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat, na nakatuon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at kumikinang, na parang kumakanta. Ang mga mata ni Elliot ay puno ng pagmamahal at indulhensya. Hinailan niya ang kanyang upuan pabalik para sa kanya, na para bang naglilingkod siya sa isang reyna. Umupo siya dito, nakaramdam ng karangalan. Yumuko siya at hinalikan ang ulo niya. Pakiramdam ni Anastasia ay talagang nasa Ira, at nagiging matamis na ang mga bagay-bagay, nahihilo siya. Kaya ito ang ibig nilang sabihin kapag sinabi nilang nasa langit sila. Umupo siya at naghiwa ng steak, pagkatapos ay pinakain niya ito. Tikman mo. Kumagat siya, at tumingin ito sa kanya ng may pananabik. Sana talaga nagustuhan niya ito. It's good, papuri niya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang natutuwa sa narinig. Itinaas niya ang baso ng red wine at iniabot sa kanya. Cheers! Itinaas niya ang kanyang at itinaas ang isang toast sa kanya. Si Elliot ay tumingin sa kanya ng matako, tumanggi na bitawan ang anumang pagkakataon na humanga sa kanyang kabutihan. Ayaw din niyang bigyan ng pagkakataon na matitigan siya. Nakadikit ang kanilang mga mata sa isa't isa, at para bang sila lang ang tao sa mundo. Sila ay magkasintahan. You look beautiful tonight, Mrs. Presgrave, puri niya. Sabi niya, mukhang maganda ka rin ngayong gabi, Mr. Presgrave. Nasiyahan sila sa kanilang pagkain ng tahimik. Wala nang kailangan pang sabihin. Nakita nila ang pagmamahal na bumubulusok sa mga mata ng isa't isa. Gusto ni Anastasia na tumulong sa paghuhugas ng pinggan pagkatapos ng hapunan, ngunit hinawakan niya ang kamay nito. Gagawin ko, magpahinga ka na. Hindi ko kailangan, sagot niya. Pero dapat, o baka mapagod ka ngayong gabi, aniya, na ikinawi ng kilay. Namula ang mukha niya. Sa tingin ba niya malalampasan niya ako? Ngayon imposible na. He saw through her, and he huddled closer. Matagal ko na itong pinipigilan, bulong niya sa tenga niya. Kabanata 589. Napalunok siya ng kaunti. Wow, siya ba ay isang telepath tulad ni Anya? Pero wala pa akong sinasabi. Kinuha niya ang kanyang mga kandila at umakyat sa itaas para palamutihan ang silid. Pagsapit ng 9 ng gabi, hinihintay na siya nito sa sopa. Maya-maya ay narinig niya ang tunog ng mga yabag nito. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa bawat hakbang. Nandito siya. Hinubad ni Elliot ang kanyang trench coat, at nakasuot siya ng dark shirt sa loob. Ang kanyang pantalon ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang matipuno at matipunong mga binti. Lumapit ito sa kanya at tinapik ang ulo niya. Mag-shower ako. Pumunta si Elliot sa banyo at lumabas na nakapijama makalipas ang 20 minuto. Ang mga titig sa kanyang mga mata ay sapat na madamdamin upang masunog siya. Alam niyang iniisip siya nito bilang isang gawa ng sining, at hinahangaan niya ito. Humiga siya sa kama at sumenyas sa kanya. Halika rito, Mrs. Presgrave. Oras na ng pagtulog. Hindi siya gumalaw. Tumanggi siyang makinig sa kanya tulad ng isang bastos na bata. Ipinatong ni Anastasia ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at ngumiti ng matamis. Hindi pa ako inaantok. Tumawa siya at bamantong hininga. Kasalanan ko ito. Nagtaka si Anastasia kung bakit niya sinabi iyon, ngunit pagkatapos ay bumangon siya sa kama at lumapit sa kanya. Ipapatakbo kita sa isang exercise routine. Makakatulong ito sa pagtulog.
Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit hinawakan siya nito sa braso at hinayla siya sa yakap niya. Kasabay ng pag-angat niya ng tingin, hinawakan nito ang likod ng ulo niya para idiin ang labi nito sa labi niya. She could feel that he hurt, parang lalamunan siya kaagad. Iminulat niya ng kaunti ang kanyang mga mata at nakita niya itong nakatingin sa kanya, na para bang sinisipsip siya. Pumikit siya, ang bilis ng tibok ng puso. Napahawak siya sa baywang nito sa kahihiyan, at sa kalagitnaan ng paghalik, naramdaman niyang gumagaan ang sarili. Binuhat niya siya, at papunta na sila sa kama. Ibinaba niya ito ng marahan na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo para sa kanya. Ang halik ay nagpatuloy, at siya ay nalunod sa kanyang pag-ibig. Ibinaba niya ang kanyang pagbabantay, at tumingin siya sa kanyang minamahal, na ang mukha ay naliliwanagan ng liwanag. Sa wakas ay binitawan na niya ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Kung iyon ang kanyang kapalaran, kung gayon ito ang pinakamahusay na kinalabasan nito. Okay lang siya, basta nandyan siya. Hinding-hindi siya mahuhulog sa iba. Siya lang ang mamahalin niya sa buhay na ito. Anastasia, mahina niyang tawag sa kanya. I love you, bulong niya. Tahimik ang gabi. Well, para sa karamihan ng bahagi nito. Nanatiling bukas ang ilaw ng kwarto hanggang sa madaling araw. Sa wakas ay nagising si Anastasia ng mga 11:00. Dahil sa nakakasilaw na sikat ng araw ay tumalikod siya at tumakbo sa yakap ni Elliot. Ngumisi siya at binigyan siya ng halik. Nakakahiya siya minsan. Babangon ka na ba, Mrs. Presgrave? Isinandal niya ang ulo sa dibdib nito at umiling. Mas gusto niyang marinig ang boses nito. Ang sarap pakinggan na tinatawag siya nito. Tumingin si Elliot sa kanyang ilong, kung saan natipon ang sikat ng araw. Ang kanyang balat ay maputi at kumikinang na kulay rosas. Siya ay kaibig-ibig kagabi, at gusto niya ng higit pa. Napagpasyahan ni Anastasia na manatili sa kanya at walang gagawin sa buong araw. It was then he asked, so paano ko ginawa? Maganda. Naisip niya, oo, napakabuti. No comment. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Nakikita kong hindi ako nakagawa ng maayos. Mukhang kailangan kong magsipag ngayong gabi, kusa niyang sabi. Tumangala siya sa kanya at umiling, please, no. Maganda ang ginawa mo. Hindi pa siya nakontento doon, at ngumiti ito sa kanya. Tungkulin kong pasayahin ka. Kabanata 570. Yumuko si Elliot at marahang hinalikan ang tuktok ng ulo ni Anastasia. Ipagluluto kita ng pagkain. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Anastasia. Nang bumangon siya sa kama, nakita niya ang mga marka ng kuko sa likod nito na sa totoo lang nakakatakot, kaya nagkasala siyang lumingon. Malamang, salamat sa kanya. Noong 12:30 p.m., tamad na nagsuot ng t-shirt si Anastasia at itinaas ang kanyang buhok sa isang simpleng bun bago bumaba. Ang kanyang puso ay napuno ng lubos na kaligayahan nang makita ang kanyang lalaki na nagluluto ng tanghalian para sa kanya. Nang makita kung paano pa siya nagmamadali sa kusina, nagpasya siyang tumungo at yakapin siya mula sa likod nang walang sinasabi. Paimpol niyang isinubsob ang mukha sa likod nito at sinundan siya habang gumagalaw. Tumalikod si Elliot at niyakap siya pabalik bago siya hinalikan. Tere, kain na tayo. Libre ko ngayon, kaya buong araw tayong magkasama. Hindi ba natin dapat kunin si Jared? Napakurap si Anastasia sa kanya. Nigel cancelled his business trip and Jared's having a blast at his place, kaya ayaw pa niyang bumalik. Tayong dalawa na lang sa susunod na 3 araw. Pinanliitan niya ito ng may pagdududa. Ganoon ba? Si Jared ba ang ayaw bumalik, o nakumbinsi niya si Jared na lumayo kahit papaano? Masasabi ni Elliot kung ano ang iniisip niya. He chuckled and said, si Jared talaga ang ayaw bumalik. Napangiti si Anastasia. Si Nigel ay may maraming cool na laro sa kanyang bahay, kaya malamang na nag-aatubili si Jared na umalis. Aalis na sana siya, ngunit parang may kung anong pumasok kay Elliot nang mabilis itong yumuko at dinampi ang labi nito sa labi niya. Pabigat ng pabigat ang kanilang mga halikan. Ang maaliwalas na sikat ng araw ay sumikat sa matataas na salamin na bintana at nakakalat sa buong sala. Maayos ang lahat sa mundo. Kung walang mainit na tanghalian na naghihintay sa kanila, baka hindi na tumigil si Elliot sa paghalik sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ni Elliot si Anastasia sa paglalakad. Maganda at tunay na panahon ng tagsibol ngayon habang dinadala ng banayad na simoy ng hangin ang halimuyak ng damo,
at ang maaliwalas na kalangitan ay malinaw na walang kaunting ulap. Ang buong mundo ay tila nabuhay muli. Sa gabi, tumungo sila sa malapit na Dinner in the Sky restaurant. Nauna nang nagayos si Elliot, at sila lang ang mga customer sa buong establishment. Ang malambot at melodic na musika ay nagbigay sa lugar ng isang hangin ng romansa. May kumot ng mga bituin sa itaas at isang magandang candlelit table sa harap nila. Sumasalubong ang hangin sa halimuyak ng alak at halimuyak mula sa palamuting bulaklak. Tungkol naman sa lalaking nasa harapan niya, makapidyo hiningang gwapo ito at buong pagmamahal niyang tinitigan gamit ang malalalim at madamdaming mata nito. Ang musika ay tila nagpapahayag ng pag-ibig na hindi mailarawan sa mga salita lamang. Ang himig ay humahatak sa puso habang ito ay masayang lumilipad sa bawat nota, at kahit papaano, ito ay tila umaangkop sa paglalakbay na kanilang tinahak sa kanilang landas ng pag-ibig mula sa araw na sila ay unang nagkita hanggang sa kasalukuyan kung saan sila ay sa wakas ay maaaring maging sa bawat isa, mga braso ng iba. 10:30 p.m., umuwi ang mag-asawa at nag-enjoy sa isang sandali na sila lang. Namumulaklak si Anastasia na parang isang makikinang na rosas na bumihag sa puso at kaluluwa ni Elliot, na ang mga mata ay hindi umalis sa kanya, kahit isang sandali. Mr. Presgrave, mag-shower ka muna, sabi ni Anastasia sa kanya. Masyadong tumaas ang singil ko sa tubig ngayong buwan. Huwag tayong mag-aksaya ng tubig, Ham. Let's shower together, mungkahi niya. Sa isang mabilis na galaw, binuhat siya nito papasok ng banyo. Ngumuso siya sa sarili. Sinisisi ang singil sa tubig, ha? Magbabayad lang ako ng tubig ngayong buwan. Gayunpaman, ang tila malamig at reserved na lalaking ito ay naging medyo walang hiya sa kanyang presensya. Sa katunayan, salamat sa kanya, siya ay naging master ng romansa at isang dalubhasa sa pagtatakda ng mood. Makalipas ang 3 araw, kinaladkad ni Jared ang kanyang mga paa habang papalabas siya ng bahay ni Nigel, ngunit nang makita niyang dumating ang kanyang mommy at daddy para sunduin siya, naging sobrang sabik na naman siyang tuta. Malungkot na tinitigan ni Nigel ang pamilya ng 3, ngunit naalala niya kung gaano rin siya kasaya sa pagiging single, kaya hindi siya nakaramdam ng sobrang inggit. Noong gabing iyon, nagising si Anastasia mula sa pagkakatulog. Sinubukan niyang yakapin ang lalaking dapat ay nasa tabi niya sa kama, ngunit walang laman ang lugar. Iminulat niya ang kanyang mga mata at wala siyang nakitang palatandaan ni Elliot kahit saan, ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, nalaman niya kung saan ito nagpunta. Umakyat si Anastasia sa kama at pumunta sa kwarto ni Jared, at totoo nga, nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama ni Jared para sa tila walang hanggan. Ang mainit na liwanag ay nagdulot ng anino sa kanya sa sahig at ginawa siyang parang estatwa na karamdam ng kirot sa kanyang puso si Anastasia dahil nakikiramay siya sa nararamdaman ni Elliot ngayon. Yumuko si Elliot at marahang hinalikan ang tuktok ng ulo ni Anastasia. Ipagluluto kita ng pagkain. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Anastasia. Nang bumangon siya sa kama, nakita niya ang mga marka ng kuko sa likod nito na sa totoo lang nakakatakot, kaya nagkasala siyang lumingon. Malamang, salamat sa kanya. Noong 12:30 p.m., tamad na nagsuot ng t-shirt si Anastasia at itinaas ang kanyang buhok sa isang simpleng bun bago bumaba. Ang kanyang puso ay napuno ng lubos na kaligayahan nang makita ang kanyang lalaki na nagluluto ng tanghalian para sa kanya. Nang makita kung paano pa siya nagmamadali sa kusina, nagpasya siyang tumungo at yakapin siya mula sa likod nang walang sinasabi. Paimpol niyang isinubsob ang mukha sa likod nito at sinundan siya habang gumagalaw. Tumalikod si Elliot at niyakap siya pabalik bago siya hinalikan. Tere, kain na tayo. Libre ko ngayon, kaya buong araw tayong magkasama. Hindi ba natin dapat kunin si Jared? Napakurap si Anastasia sa kanya. Nigel cancelled his business trip and Jared's having a blast at his place, kaya ayaw pa niyang bumalik. Tayong dalawa na lang sa susunod na 3 araw. Pinanliitan niya ito ng may pagdududa. Ganoon ba? Si Jared ba ang ayaw bumalik, o nakumbinsi niya si Jared na lumayo kahit papaano? Masasabi ni Elliot kung ano ang iniisip niya. He chuckled and said, si Jared talaga ang ayaw bumalik. Napangiti si Anastasia sa kanyang mga labi. Si Nigel ay may maraming cool na laro sa kanyang bahay, kaya malamang na nag-aatubili si Jared na umalis. Aalis na sana siya, ngunit parang may kung anong pumasok kay Elliot nang mabilis itong yumuko at dinampi ang labi nito sa labi niya.
Pabigat ng pabigat ang kanilang mga halikan. Ang maaliwalas na sikat ng araw ay sumikat sa matataas na salamin na bintana at nakakalat sa buong sala. Maayos ang lahat sa mundo. Kung walang mainit na tanghalian na naghihintay sa kanila, baka hindi na tumigil si Elliot sa paghalik sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ni Elliot si Anastasia sa paglalakad. Maganda at tunay na panahon ng tagsibol ngayon habang dinadala ng banayad na simoy ng hangin ang halimuyak ng damo, at ang maaliwalas na kalangitan ay malinaw na walang kaunting ulap. Ang buong mundo ay tila nabuhay muli. Sa gabi, tumungo sila sa malapit na Dinner in the Sky restaurant. Nauna nang nag-ayos si Elliot, at sila lang ang mga customer sa buong establishment. Ang malambot at melodic na musika ay nagbigay sa lugar ng isang hangin ng romansa. May kumot ng mga bituin sa itaas at isang magandang candlelit table sa harap nila. Sumasalubong ang hangin sa halimuyak ng alak at halimuyak mula sa palamuting bulaklak. Tungkol naman sa lalaking nasa harapan niya, makapidyo hiningang gwapo ito at buong pagmamahal niyang tinitigan gamit ang malalalim at madamdaming mata nito. Ang musika ay tila nagpapahayag ng pag-ibig na hindi may larawan sa mga salita lamang. Ang himig ay humahatak sa puso habang ito ay masayang lumilipad sa bawat nota, at kahit papaano, ito ay tila umaangkop sa paglalakbay na kanilang tinahak sa kanilang landas ng pag-ibig mula sa araw na sila ay unang nagkita hanggang sa kasalukuyan kung saan sila ay sa wakas ay maaaring maging sa bawat isa, mga braso ng iba. 10:30 p.m. Umuwi ang mag-asawa at nag-enjoy sa isang sandali na sila lang. Namumulaklak si Anastasia na parang isang makikinang na rosas na bumihag sa puso at kaluluwa ni Elliot, na ang mga mata ay hindi umalis sa kanya, kahit isang sandali. Mr. Presgrave, mag-shower ka muna, sabi ni Anastasia sa kanya. Masyadong tumaas ang singil ko sa tubig ngayong buwan. Huwag tayong mag-aksaya ng tubig, Ham. Let's shower together, mungkahi niya. Sa isang mabilis na galaw, binuhat siya nito papasok ng banyo. Ngumuso siya sa sarili. Sinisisi ang singil sa tubig, ha? Magbabayad lang ako ng tubig ngayong buwan. Gayunpaman, ang tila malamig at reserbang lalaki na ito ay naging walang hiya sa kanyang presensya. Sa katunayan, salamat sa kanya, siya ay naging master ng romansa at isang dalubhasa sa pagset ng mood. Makalipas ang 3 araw, kinaladkad ni Jared ang kanyang mga paa habang papalabas siya ng bahay ni Nigel, ngunit nang makita niyang dumating ang kanyang mommy at daddy para sunduin siya, naging sobrang sabik na naman siyang tuta. Malungkot na tinitigan ni Nigel ang pamilya ng 3, ngunit naalala niya kung gaano rin niya kasaya ang pagiging single, kaya hindi siya nakaramdam ng sobrang inggit. Noong gabing iyon, nagising si Anastasia mula sa pagkakatulog. Sinubukan niyang yakapin ang lalaking dapat ay nasa tabi niya sa kama, ngunit walang laman ang lugar. Iminulat niya ang kanyang mga mata at wala siyang nakitang palatandaan ni Elliot kahit saan, ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, nalaman niya kung saan ito nagpunta. Umakyat si Anastasia sa kama at pumunta sa kwarto ni Jared, at totoo nga, nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama ni Jared para sa tila walang hanggan. Ang mainit na liwanag ay nagdulot ng anino sa kanya sa sahig at ginawa siyang parang estatwa na nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Anastasia dahil nakikiramay siya sa nararamdaman ni Elliot ngayon.